Bago natin simulan ang part 31, mayroon lang po akong gustong sabihin na narating na po natin ang huling chapter ng manual na ito kaya humahanap po ako ng panibagong recap na video, at sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel taos puso po akong humihingi ng pasasalamat sa inyong lahat. Binati siya ni F, na tinitingnan si Cheyenne, na inisip niyang isang magician, at pagkatapos ay nagubo. Ang kanyang fishing rod ay nagsimulang gumalaw. May lumitaw mula sa tubig at biglang hinayla ng matanda ang isang malaking monster na isda na may nakakatakot na pangil, at dalawang iba pa ang tumalon mula sa tubig. Kinuskos ni F ang kanyang balbas at sinabi na siya ay isang mahusay na sage. Malugod niyang ibinigay sa team ang pagkakataong makibahagi sa isang legendary na laban. Sa loob ng isang oras, kailangan nilang manghuli ng maraming golden fish na matatagpuan sa ilog. Batay sa bilang ng mga isdang nahuli nila, bibigyan sila ni F ng gantimpala, at kung makakahuli sila ng golden dragonfish, makakatanggap sila ng espesyal na premyo. Ngumiti ang ating bida, hindi nila matatanggi ang ganitong pagkakataon upang makakuha ng first class na kagamitan ng libre. Sinabi niyang siya ay magbo-volunteer. Itinaas ni Blackie ang kamay at sinabi na siya rin ay lalahok. Isa siyang mahusay na mangingisda. Kung gagamit siya ng lambat, sinabi ni F na ang pinakamalakas lamang ang magwawagi. Nagsimulang magmasid ang mga players sa ilog na puno ng isda. Tinanong ni Lonely kung gusto ni F na hulihin nila ang mga isda gamit lamang ang kanilang mga kamay ba o maaari ba nilang subukang umatake mula sa malayo. Tumingin si Sharon sa tubig at sa malaking isda, iniisip na ang pinakamalaking gantimpala ay magmumula sa dragonfish. Nagdesisyon siyang gamitin ang observer's eye. Ang golden fish ay level 80 na may 20,000 health, habang ang dragonfish ay isang espesyal na bihirang nilalang na level 20 na may 100,000 health. Hindi siya natuwa dahil kahit ang maliliit na isda ay may 20,000 health, at ang dragonfish ay may napakabigat na halaga ng health. Sa oras na iyon, si Blackie ay pumasok na sa tubig at tinutok ang kanyang atake sa maliliit na isda, sinasabing hindi makakatakas ang mga ito. Ginamit niya ang vicious circle at tinamaan ang ilalim gamit ang kanyang staff, at isang malaking alon ang sumabog. Isang spiral ng tubig ang nag-angat sa isda, pero nakatakas ang nilalang at muling bumagsak sa tubig. Tumingin si Blackie sa pangyayaring ito ng gulat, at ang isda ay nagbago ng direksyon at malakas na tinamaan siya sa mukha gamit ang buntot nito. Nahulog siya sa tubig, nagdulot ng alon, at tumawa si Lonely, sinabing ang lalaki ay talagang tanga. Hinala ni Blackie ang hawak ang kanyang pisngi at sinabi na malakas ang isdang iyon. Pinanood ng ating bida ang malaking nilalang, at nagdesisyon na ang kanyang target ay ang dragonfish. Ang iba pang mga isda ay hindi ganoon kahalaga. Kinuha niya ang pain na ginagamit para sa goldfish. Ang uod ay may epekto ng pagpapalakas ng paghihikayat sa dragonfish ng 500%. Sinimulan niyang alugan ang puno habang iniisip na ang paboritong merienda ng goldfish ay nakatago sa maliit na lugar. Ang mga insekto na nakolekta ni Cheyenne ay nagsimulang malaglag mula sa mga puno. Pagkatapos, inihagis niya ang mga ito sa tubig, at agad na lumitaw ang kumikislap na mga mata ng dragonfish, na tumalon at kinuha ang pain, nagbubuga ng malaking masa ng tubig. Nag-concentrate si Sharon at natuwa na gumana ang kanyang plano. Ang dragonfish ay dumaan direkta patungo sa ating bida at binuksan ang napakalaking bibig nito. Ginamit ni Sharon ang Thunder Strike at gumawa ng maraming swipang at malalakas na pagputol sa parehong oras. Gayunpaman, ang isda ay simpleng lumubog sa ilalim ng tubig. Napansin niya na kahit ang buong lakas ng kanyang atake ay hindi makakapasok sa depensa ng isda. Mukhang ang mga atake sa ibabaw ng katawan ng dragonfish ay hindi magiging epektibo. Biglang tumalon ang malaking isda mula sa tubig muli at tinangkang kagatin siya,
ngunit ang ating bida ay kumuha. Sa pagiging paborable nito, nang makita ang isang mahina na parte, tinutok niya ang kanyang talam diretso sa bibig ng isda. Nahanap ni Sharon ang kahinaan ng dragonfish, kaya tinutok niya ang kanyang blade direkta sa bibig ng isda, ngunit nagulat siya nang mabilis na lumapit ang malaking nilalang. Ang matinding panga ng dragonfish ay nagsara, at nawala ang kalahating katawan ni Sharon pati na rin ang maraming dugo. Ngunit nakalapag siya ng buo at malusog dahil nagawa niyang gamitin ang Phantom Death skill, na labis niyang ikinatuwa. Ang isda ay muling lumubog at nagsimula siyang mag-isip na kung sinubukan niyang atakihin ang bibig mula sa loob, baka siya ay kagatin o lunukan ng buo. Wala bang paraan? Muling lumubog ang dragonfish at gumawa ng maniobra, pinaputok siya ng isang malaking alon. Patuloy na nag-isip ang ating bida, kailangan niyang makaisip ng paraan. Tumayo siya sa harap ng nakakatakot na bibig ng dragonfish at kumuha ng mataas na antas ng ice grenades. Iniisip niya na kailangan niyang pabagalin ang isda hanggat maaari. Nang ang dragonfish ay malapit na, inihagis niya ang granada sa bibig nito, at agad na huminto ang monster, nagyayelo sa tubig. Hindi nag-atubili si Sharon at agad na tumalon sa yelo, at gamit ang isang malakas na hampas, pinaira niya ang isda sa maraming piraso. Iniulat ng sistema na napatay niya ang golden dragonfish, at agad na nagsimulang mahulog ang ibang golden fish mula sa langit. Kinuha ng mga kaibigan ang mga isda at nagsaya. Nagulat si Blackie na nakaya ng ating bida na makahuli ng ganoong isda. Ang dragonfish ay bumagsak sa harap ni Sharon sa isla na may puno. Agad na sinabi ni F na ipinakita ng lalaki ang kanyang lakas, at inilipat ang kamay, sabay sabi na tutuperin niya ang kanyang pangako. Agad na maraming chest ang lumitaw sa langit at kumikislap ng maliwanag. Binuksan ni Lonely ang isa sa mga chest at nagsaya, sinabing may gold level acceleration boots doon, at natuwa si Blackie nang makita ang gold level Sorcerer Union gloves na ito ang eksaktong kailangan niya. Natuwa rin si Dancing Flame sa illusionary bracelet. Hindi niya akalain na ang paglalakbay kasama si Owen ay magiging ganoon kay Aman at Kasaya. Isinuot ni Lonely ang incoming damage reduction ring na napakakapakipakinabang sa kanya. Natuwa ang ating bida na lahat ay nakatanggap ng karapat-dapat na mga gantimpala. Nagpunta si F sa kanya at sinabi na bibigyan siya ng isang espesyal na gantimpala. Sa kamay ni Shang ay isang maliit na item. Lumapit si F sa kanya at sinabi na bibigyan siya nito ng isang espesyal na gantimpala. Sa kamay ni Shang ay isang maliit na bagay, ito ay isang piraso ng Dragon's Breath, isang item na may antas ng mitolohiya. Alam niya na ang isang piraso ng Dragon's Breath ay kayang pawiin ang kakayahan ng Abyss na mag-counterattack. Kung makakakuha pa siya ng ilang piraso, maaalis niya ng buo ang kakayahan ng Abyss. Hinawakan niya ang balikat ni F at tinanong siya na tumigil, sinabing nauunawaan niyang ang Dragonfish ay maaaring ipagpalat para sa pirasong ito, ngunit mayroon pa siyang 1,510 ordinaryong goldfish. Maaari ba itong ipagpalit? Naging nerbyoso si F at nagulat sa ganitong alok, ngunit natuwa naman ang ating bida. Pakiramdam ni Lolo ay narob siya nang makatanggap si Cheyenne ng 5 notifikasyon mula sa sistema. Nakakuha siya ng mga epic level na item, Heart of Light, Longbow ng Fanatics Family, Staff Guardian, Memphis Ring of Greatness. Bumalik sila sa Redleaf City, at unti-unting lumabas ang koponan mula sa portal. Tinanong ni Xiong si Blackie kung magkano ang pera ng kanilang organisasyon. Nag-isip si Blackie sandali at sumagot na nabenta nila ng maayos ang pinakabagong loot kaya't ayos na ang lahat. Tinanong ni Cheyenne kung gusto ba nilang bumili ng isang bagay. Sumagot ang ating bida na hindi ganoon, ngunit dumating na ang oras. Plano niyang ipahayag ang kapangyarihan ng Zero Wi sa buong mundo.
Hindi maintindihan ni Blackie kung anong ibig sabihin ni Cheyenne, kaya ipinaliwanag ni Sherfong na maraming pagbabago ang nangyayari sa lungsod. Dumarami ang mga customer sa pangunahing trading area at dahil sa demand, nagkakaroon ng supply. Maraming nag-aalalang mga manlalaro ang pumupunta roon upang maghanap ng mga gamit na kailangan nila, at upang makapagbenta ng mga gamit, kailangan muna nilang bayaran ang mga komisyon. Mukhang naintindihan ni Blackie kung ano ang balak ng ating bida. Tinanong siya kung paano kung bumili sila ng lupa at gawing base ng kanilang organisasyon, at pagkatapos ay magsimula ng kanilang sariling negosyo sa pagbili at pagbebenta ng mga kagamitan. Excited na nagtanong si Blackie kung maaari ba talagang gawin iyon. Sa di magkakailang paglipas ng oras, dumating sila sa tanggapan ng pamahalaan ng Redleaf City. Isang babae ang sumalubong sa kanila at tinanong kung paano siya makakatulong. Sumagot si Sharon na nais niyang bumili ng lupa para magtayo ng base ng kanilang organisasyon. Gusto niya ang lugar na malapit sa plaza na may mga fountain. Nagsorry siya at sinabi na sa kasalukuyan ay walang function para sa pagbili ng lupa. Hiniling niyang makipag-ugnayan siya tungkol sa isyung ito pagkatapos ng update. Nagsorry siya at sinabi na sa kasalukuyan ay walang function para sa pagbili ng lupa. Hiniling niyang makipag-ugnayan siya tungkol sa isyung ito pagkatapos ng update. Alam ni Shiro na ang function para sa pagbili ng ari-arian sa laro ay opisyal na ipinakilala sa isang major update halos isang taon pagkatapos, ngunit sa katunayan, ang function na ito ay umiiral na kahit sa testing stage. Ito ay pansamantalang itinago para sa mga dahilan ng katatagan ng laro. Pinagtagpi niya ang kanyang mga kamay sa hindi pagkasiyahan at sinabi na talagang kailangan niya ito. Ipinakita niya sa kanya ang token at sinabi na ito ang token ng chairman ng lungsod at dahil dito, inactivate nito ang function ng pagbili ng lupa. Nagulat ang empleyado. Yumuko siya at sinabi na ang token ay natagpuan kaya't nakinig siya sa kanyang kahilingan. Masayang inutusan ng ating bida na buksan ang posibilidad ng pagbili ng real estate sa lungsod. Kasabay nito, isang malaking gusali ang lumitaw sa lungsod at ang may-ari ay si Yun at ang guild na Zero Wings. Nagulat ang lahat ng mga manlalaro sa itsura ng gusali na nagdulot ng maraming alikabok. Nagtanong sila kung ano ang nangyari. Maaaring bumili ng real estate ang mga manlalaro, ngunit bakit wala ni isa ang nakakaalam tungkol dito? Gaano kalakas at ka-powerful na manlalaro ang kailangan para makabili ng lupa sa laro? Nasa bagong gusali ang buong koponan ni Sherfang. Sinabi niya na sa wakas ay mayroon na siyang sariling bahay sa laro. Lumabas si Dancing Flame mula sa crowd at sinabi na naiintindihan niya. Gusto rin niyang maging miyembro ng Guild Zero WI, hindi lamang siya kundi pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ng ating bida na ang kanilang mga pintuan ay palaging bukas para sa kanila. Itinaas niya ang kanyang kamay at masayang sinabi na mula ngayon, opisyal nang magsisimula ang trabaho ng Zero WI organization.